Christ. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Mga kapatid, ano ba ang layunin ng mga utos ng Diyos? What is the reason for the commandments of God? Marahil ang ating sasagot dito ay para ito'y ating sundin. At totoo naman. Pero mga kapatid, kung hanggang doon na lamang ang ating pag-unawa, ito po'y kulang. It is lacking. Dahil ang tunay na layunin ng mga utos ng Diyos ay para tayo'y mas mapalapit sa Kanya, sa Kanyang pag-ibig at Kanyang buhay. Sa unang pagbasa, naroon si Haring Hezekias na nasa bingit na ng kamatayan. Kaya doon sinabi ni Propeta Isaías na ihanda na niya ang kanyang mga kasama dahil mamamatay na siya. Pero sa halip na mawala na pag-asa, nanalangin ang taong ito sa Diyos ng buong puso, nagmakaawa sa Panginoon. At dahil doon, dininig ng Panginoon ang kanyang panalangin. Pinahaba ang kanyang buhay ng 15 taon at binigyan pa siya ng ebidensya na tunay ng itong mangyayari. Makikita natin dito ang puso ng Diyos. Isang Diyos na nakikinig at nagbibigay buhay, naaawa sa atin. Sa Ebanghelyo naman, gutom na ang mga alagad ni Jesus. Kaya habang lalakad sila doon sa taniman, sila'y pumupulot ng ulo ng mga trigo para ito'y kainin nila. Pero sa halip na maawa, ang nakita ng mga Pariseo ay paglabag lamang sa batas. Walang dapat na pwedeng gawin. At habang mga kapatid na nagagalit ang mga Pariseong ito, dito sila sinabihan ni Jesus. Hindi nila nakita ang gutom. Ang nakita lamang nila ay ang paglabag sa mga alintuntunin. Kaya dito sila ay pinaalalahanan ni Jesus sa salita ni Propeta Hoseas. I desire mercy, not sacrifice. For the Son of Man is Lord of the Sabbath. Mga kapatid, hindi po ibig sabihin nito na hindi na po mahalaga ang mga utos. Ibig sabihin po nito na ang batas ay nagbibigay ng tulong sa tao, hindi po para pahirapan siya. Kaya kapag ang pagsunod sa batas ay nawawalan ng awa at ng pag-ibig, ito'y nalalayo na sa tunay na layunin ng Panginoon para sa mga batas na ito. Mga kapatid, maaari din kasing tayo katulad na ito mangyari sa atin. Maaari tayong maging masigasig sa ating pagdarasal, ating debosyon o pagsimba, pero kung wala naman itong malasakit sa ating kapwa, ito'y kulang pa rin, kulang na kulang. Ang tunay na pagsamba sa Diyos ay marapat na nakikita hindi lamang sa ating pagdarasal, kundi sa ating pagmamahal. Ang taong tunay na nakakikita sa Diyos ay nagiging mas maunawain, mapagpatawad, handang tumulong sa mga nangangailangan. Sa misa po natin ito, hilingin po natin sa Panginoon na tayo magkaroon ng isang pusong katulad ng Kanyang puso. Pusong marunong sumunod sa mga utos at hindi po lamang iyon, isang puso na may habag. Dahil mga kapatid, ang batas ng Diyos ay hindi kailanman labag sa pag-ibig. Kabaliktaran pa nga nito, ang pag-ibig ang pinakatunay na katuparan ng lahat ng kanyang mga utos.
Amen.